Ayan po, oh, tinapay to, gardenia. Alam nyo, kagabi kasi, habang naglalaba ako, may dumating na motor. Ang ganda ng motor, tumapat sa bahay ko. Tapos tumingin lang ako. Kasi naka-helmet siya, naka-unlat. Talagang hindi mo siya makikilala. Balot na balot siya. Tapos umalis siya. Tapos bumalik uli siya. Magpapaypay lang ako. Ang init. Kasi pag electric pa ng binuksan ko, gumagano ng simbo ko. Kaya ganito na lang muna yung gagamitin ko. Ayan. Ngayon, bumalik siya. Naglalaba pa rin ako. Uniform lang ng anak kong nilalaban ko. Pagtapat sa, talagang tumapat na siya sa akin sa may parang gate. Tapatan na kami. Nitigaw ko sino yung nakamotor. Ang ganda ng motor. Talagang, ang laki. Talagang malaking motor. Hindi yung ano lang, hindi yung motor na yung nakikita natin na basta malaki siya yung motor niya, malaki. Tapos sabi ko, naging pinsan ko to. Kasi ganyan din yung motor ng pinsan ko. Pagtanggal ng helmet niya, sabi ko na nga, be, ikaw is one knock sa kanya. Tapos sabi niya, ate, sabi niya gano'n, may pasalubong ako sa'yo. Sabi niya, ito nga. Ayan. Nabawasan na ako kasi kinain namin to kanina umaga. Kagabi to, guys, kagabi pa. Mga 9 yata o 10. Tapos pawis ako, oo. Pawis ako. Di, sabi niya, ate, may pasalubong ako. So, ito na nga. Sabi ko, salamat naman. Sabi ko, bumili ka naman. Kasi pag dumarating yan, sa akin, pumapasya. Laging kundi may pasalubong, may bibiling siya. Kunya ang halaga na bibili niya, 50 pesos o 55. Hindi sabi niya, ate, kung nasuklian sa'yo na lahat yan, yung 100. Pag halimbawa mga 120, 130 yung bibili niya sa tindahan, gagawin niya, bibigyan niya 200. Sabi niya, ate, huwag mo nasuklian sa'yo na yan. Mabait tong pinsan ko na to. Itong pinsan ko na to, hindi lang yung pinsan, parang kapatid na namin kasi naulila na sila sa magulang, tatay, nanay, namatay na, malilit pa sila. Kaya, ganun sila kalapit sa amin. Malapit sila sa amin. Yan. Side siya ng nanay ko. Yung nanay ko tsaka nanay niya, magkapatid. Ayan. Kaya, hindi lang siya pinsan, tinuturing na namin siyang kapatid. Pero yung bait-bait niya, lagi yung, pag pumapasyal sa kanya, sabi niya, ate, ganyan-ganyan. Ito sa'yo, ganyan. Si Chas, ganyan-ganyan. At saka yan, ang nagustuhan ko dyan, yung bang, pag may problema yan, kahit hating gabi yan, kahit madaling araw yan, ate, ganto. Sabi ko, relax ka lang, ganyan. Yan. Pinapiyuhan ko yan, pinapalakas ko yung loob. Ganyan. Mas malapit siya sa akin. Pinatay ko yung pagbablog ko. Kung may tumatawag sa akin, eto, binigyan akong ulam mo. Sabi niya, ate Presi, sabi niya, ulam. Yes, thank you naman. Eto, nung kapitbahay ko nagpapagawa, ayan, binigay na. Ito yung kanina yung ulam, kasi buhos na. Talagang pagbuhos pala, ang dami nila, 7 sila. Tapos, pinagluto niya ng pansit, tapos nagluto niya ulam, binigyan ako. Tapos kanina sopas, merienda sopas. Kasi mabigat pala ang trabaho nung nagbubuhos na, ganyan. Kaya, ang sarap nung ang sarap nung hinanda niya doon sa mga tauhan niya. Ito, ang mabuti na, alam, maganda talaga yung may kapitbahay ka na ganyan na close kayo, ganyan, mabait ka sa kanya, mabait siya sa'yo, mahalaga yun. Ayun na nga. Tapos alam po ba, kaya ako nakaganito? Nakabihis ako. Tapos yung binigay ng ate ko na sandals, ginamit ko na. Ayan, ginamit ko na. Ang tagal na sa ko magamit ka, kasi gamitin ko na nga. Pawis na ako. Tapos ito pala ito, ang ganda nito. Ito yung nilagyan niya, oh. Yan yung lagyan niya. Bigay din to sa akin ng pinsan ko. Pinsan ko naman sa yung asawa niya, yun ang kamag-anak namin. Ayan. Sila na rin mag-asawa, diba? Ayan, ang ganda ito. Lahat kami magkakapatid, alam ko meron ganito. Galing to na kundi Singapore o Hong Kong. Tuwing ang pinsan ko, kung saan yan, engineer po yan, electrical engineer. Yung isa naman kapatid niya, mechanical engineer. Yung isa naman, gandi engineer din. Tatlo yan na magkakapatid na yung mga course nila, mga puro engineer sa Yung isa, hindi ko alam kung ano niya. Basta yung dalawang lalaki lang yung yung alam kong mga course na nila nakuha. Yung isa kong pisa, kung saan yung ibang bansa na pupunta. Kada uwi yan, lahat kami magkakapatid, mga pamangkin niya, may mga pasalubong yan. Kunyari, nail cutter. Yung nail cutter na yun, may pangalan yung Presi, Belen, yan, Adele, yan yung mga pangalan na magkakapatid, binibigay niya. Tapos yung, ang dami, kasi ilang taon na siya nag-abroad eh. Taon-taon, meron kami, Pasko, meron kami. Ang dami na naming gift na
maraming gift na siya nabibigay sa amin. Ayan yung mga pinsan ko yan. Ayan. At saka, halos lahat sila may kotse. Kami lang ni Diyos ang walang kotse. Lahat sila may kotse. Nakakatuwa, no? Saan dumating ang panahon, pagkaluban ako ng Panginoon ng sasakyan para magamit ko sa pagbablog ko. Kasi sa totoo lang, nahihirapan ako eh. Pag walang sasakyan, nagko-commute ako. Tapos, antay ko pa naman, ang lalayo ng mga inaano ko, mga binablog ko. Kaya sana, Panginoon Diyos, pagkaluban din ako sa sasakyan. Ayan. Ito nga pala yung sinasabi ko. Ito kaya ako nakaganto. Kahapon, meron akong kaibigan. Dito sila dati umuupa lang yun. Naging kaibigan ko. Babae na lalaki sila mag-asawa. Ngayon, lumipat na sila ng ibang bahay. Nagulat ako, pumunta kahapon, nakamotor, dala invitation. Invitation ng anak niya. Sabi niya, ate, punta ka. Sabi niya ganun. Birthday na anak ko. Sabi ko, sige. Pero hindi ko masabi, hindi ko alam kung makakapunta ko, hindi. Ngayon kanina, parang busy nga ako hanggang ngayon. Eto, nagbisa ko. Ganito lang naman, simple lang. Ayan, kapupunta ako doon. Birthday yun ng anak niya, pambata lang. Ayan. Sana pagtapos ko nito, huwag akong tamarin pumunta ako. Kasi minsan kasi kahit nakabis na ako, pag tinatamad ako, nakaupo lang ako. Alam niyo ba, pambahay lang ako. Sa totoo lang, kala niyo lakotsera ko, hindi. Pambahay lang ako. Ayun, sa pangalawang pagkakataon, pinatay ko na naman. Kasi may ate pres, yung palang gabayad. Kasi yun yung isa yun sa construction na gumagawa dyan sa tapat ko. Kanina sabi niya, ate, pakuha mo na, mami, ako nang babayaran kasi ganyan. Pagtapos ng trabaho, sabi ko, sige, ayan. Isang daan yung utang niya, ayan. Sabi niya, ate, kaya pinatay ko na. Ayan, ito na nga, yun na nga, yung sinasabi ko, kala nyo, lakotsera ako, hindi. Ano ako, talagang sa bahay lang ako. Mahilig lang po ako sa bahay, ganyan. Pero pag ini-invite ako ng mga friend ko, hindi ko sila matanggihan. Sige, pagdaw, ganyan. Yan. Ganyan po ako. Pambahay lang ako. Talagang, nung naging vlogger ako, mas lalo akong sa labas. Mas lalo akong naging, palalabas. Kasi nga, nagko-content po ako. Pero kung hindi ako naging vlogger, sa bahay lang ako. Bahay, work. 10 years ako sa Green Hills. Pagtapos kong mag-work, uwi na. Pero, pag sinabi ng mga kasamahan ko na, Presi, join ako. Hindi, gusto ko sila mapaligaya, gusto ko sila mapasaya. Yung pag ini-invite nila ako, join ako. May kwento pa nga ako, ayun, napapahaba na. May kwento pa nga ako, meron ako mga ka-worker na sila, na broken hearted, ganyan, mga dalaga, may asawa. Iba-iba kami dun eh. Yung iba, may mga asawa na, may mga anak, pag inaayan, hindi pwede. Nahanap kami ng asawa ko. Hindi pwede. Yung anak ko, ganyan. Ngayon, ang lagi nila inaakay ako. Kasi yung anak kong si Chas, naalagaan ng nanay ko, tapos wala naman ako asawa, kaya free ako. Kasi yung kauwi lang na yung manager ko, meron ako naging best friend manager ko. Ay siya sa akin talagang parang lahat ang sasabihin niya. Ang dami namin mga sikweta kami, pero ako yung nagustuhan niya. At saka ako yung free time, ako yung libre. Kasi, broken hearted ako. Punta tayo ng Subic. Sabi ko, anong oras na? 5 o'clock. Sabi ko, wala akong dalang damit. No problem. Kinuha niya doon sa kwarto. May notification ka na bigla ko. Kinuha niya yung sa kwarto niya yung, parang ang dilim. Kinuha niya, usok ko ng konti. Ayan, medyo maliwanag na. Kinuha niya yung damit niya sa ready na ako, sabi niya. Hiramin mo na yung mga damit ko dito. Pag kulang tayo sa pati ko, bibili lang tayo sa palengke. Tapos tinetext ko na lang, tinawag ang kapatid ko. Sabi ko, hindi ako uwi ngayon. Kaya nawala kay Chas, ganyan ako noon. Hindi lang isang manager yung nagpapasama sa akin, meron pang iba. Meron pa nga, parang nagkuripot yung pinaka-boss namin. Sabi nga kunyari, Angie, magsama ka ng mag-hotel kayo, ganyan. Siyempre, mamimili kayo magandang hotel. Kulang na yung pages ko. Napapunta kami sa Sogo. Di ba nakakahiya? Sogo. Mabuti na lang, mga babae kami. 3 kami babae. Nag-Sogo kami. Ganyan nangyayari sa akin. Sabi ko po, Sogo. Baka kala mga kasama ko tomboy. Pero hindi po. Puro kami babae. Tapos yung dalawang manager galing Davao. Kailangan namin samahan sila. Kukuha ng hotel. Nagtipid yung boss namin.
Kasi mas marami pa raw kaming gagastusin sa iba-ibang araw, iba-ibang lugar. Kaya nakuha na namin yung Sogo. Kaya sabi ko, Diyos ko po, ang dami kong kwento. Saka na po, marami pa. Ayan. Kaya, God bless everyone po. Nako, hindi ko pa pala kayo na-welcome sa aking vlog. Welcome po sa aking vlog. Ayan. Be happy po and be kind. God bless everyone po. Bye. Try ko po ngayon pumunta sa birthday. Pero pag ako tinama, dito lang ako sa bahay. Bye.